So, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? So, I call this training Ecom Millionaire Formula because these are the principles and yung mga strategies na ginagawa ng company, how we took the company from zero to what it is today. I'm gonna call this training the core essentials. So, you're aware naman kung how we started. Lagi ko to pinapakita because I just want to inspire you guys. When we started this company way back 2013, we had no money. Wala talaga kaming pera. Ayan kami ni Melchor. We couldn't even afford an office. That was April 2013. Ayan yung kung saan nagsimula. Nag-start po kami sa garahe ng aming bahay na puno ng sinampay. Ano lang ang meron kami? Nagkaroon lang kami ng vision. Yung kagustuhan namin na magkaroon ng 100% na online business. Nandoon yung strong desire and belief, paniniwala na kaya naming gawin, and ang pinaka-importante sa lahat, online marketing skills. Yan lang po ang ginamit namin para po mapalaki ang kumpanya. And from there, ayun na, si company nag-grow na. So, ang history namin, 2013, we were doing organic marketing from 2013 to 2014. Yung organic marketing namin talagang posting, joining groups, alam mo yon, as in organic talaga. So, noong 2014, Salveo Barley Grass was launched kasi it took us 1 year. And then, 2015, that's when we started doing Facebook ads. 2015, doon ko na-discover yung Facebook ads. Pero nag-start lang po ako na 100 pesos per day. So Facebook ads, ginawa na namin yan for 8 years, 2015 to 2020. Pero when we were doing Facebook ads, budgeted. The way we see Facebook ads before is like an expense. So dahil expense siya, ang tingin namin gastos, binabudgetan namin siya ang Facebook ads. 2020, nagkaroon ng struggle sa company. Halos magsara si company, nabaon sa utang ang company. So, yun na siguro yung biggest struggle talaga namin because we were in negative 10 million nung time na yon. 2021, nagbalik-aral ako. So, doon na rin natin inumpisahan yung pag-launch ng Swap, itong ating business program. And then 2022, nag-rebrand si company from TechnoWise 360. We changed the name of the company to Salveo Well Corporation. But in essence, it's still the same. Ang sabi ko lang kasi, kailangan mag-focus na tayo sa Salveo. We wanna become a health and wellness company na. So kaya, 2022, nag-Facebook ads na kami, pero ang ginawa namin, unli na. We changed our mindset. It's just a simple change in mindset. We started seeing Facebook ads as an investment. Kapag sinabing investment, merong returns. Okay, nakita niyo yung pagkakaiba? Sa expense, pag tingin mo, gastos, walang balik. Pero pag tinignan mo siya na investment, merong ROI. So, anong ginawa namin? Ito ang nakapag-recover sa kumpanya. And Facebook ads is what brought, and kasama rin yung content creation, of course, yun yung nagtumulong sa company para may angat ulit, makabayad ng utang. And in just a span of 3 years, napakarami na pong nabago sa company. Produkto ito ng online marketing, ng content creation, and ng Facebook ads. Pag pinag-combine mo kasi yan, grabe talaga. Sobrang powerful. Pwedeng mabago ang inyong mga buhay, kagaya kung papaano nabago ang buhay ng marami sa mga swap members natin. So, nagkaroon ng fast recovery and breakthrough si company. Ayan. So, meron na tayong sariling building ngayon. So, I always say this, in anything na ginagawa ko, laging, ito yung mantra ko, begin with the end in mind. Ang ibig sabihin nito, bago mo simulan ng isang bagay, kailangan alam mo na kung ano yung ending. Na-visualize mo na kung saan ka pupunta. So, sa lahat sa inyo dito, pagpasok nyo sa Swap, pagpasok nyo sa Salveo Well, klaro na ba sa inyo kung ano yung gusto nyong makuha dito? I believe kasi that clarity is power. So, dapat very clear sa inyo kung ano yung gusto nyong ma-achieve dito. Kasi the reason kung bakit wala pang na-achieve sa buhay, kasi baka ikaw mismo hindi mo alam kung ano ang gusto mo sa buhay. So, that has to be clear. Kailangan klaro yun sa inyo. So, natanong nyo na ba sa sarili nyo kung magkano ang gusto nyong kitain sa Swap?
Natanong na? Sige nga. Parinig nga. How much per month? Magkano? Okay. So, dapat, kapag nag-goal ka, okay, it's something that you can believe. Sobrang importante ng belief pag nag-set ka ng goal. When you say, I want to earn 1 million, you honestly believe that you can earn that. Okay? It's not something na, gusto ko lang kasi malaki. Pero ikaw, deep inside, hindi ka naman naniniwala na makukuha mo siya. Okay? So, okay lang naman if 1 million is not yet believable sa'yo at this point, you can upgrade later on. So, ask yourself right now, ano yung amount na gusto mong kitain dito na believable sa'yo? 12 million. Wow. Pwede yan. Okay, mapakita natin. Okay. So, meron na kayong sagot? So, kaya ba na isulat sa notebook or sa inyong notes kung magkano yung gusto nyong kitain? So, kung ang target income natin per month, so assuming lang to, meron po bang kumikita ng 30,000 pesos sa labas ng salary? Mga ano yung work mo kapag nasa 30,000 ang salary mo? Call center, manager. Okay, na-curious lang ako dito, no? That's why I made this computation. So, if you're earning 30,000 per month, malaki na ba yun o maliit pa rin? Maliit. Pero may mga kumikita ng ganyan na ang tingin nila somehow they're doing well. Tama ba? Okay, 30,000 times 12 months. Ibig sabihin, if you're earning 30,000 in 1 year, 360,000 pesos yan in 1 year. So, kung meron palang kumikita dito ng 1 million isang taon, malaki na ba yun? Malaki na, di ba? Paano kung kumikita lang ng 10,000, 15,000 per month? Di ba? Ito, hindi pa to yung elite sellers natin, di ba? Ito yung mga ace sellers natin. Sina Abigail de la Cruz, yan, 10 million in 1 year. Customer sales lang to, wala tong package. This is just Salveo sales alone. Okay? Wala yung repeat sales dito, wala dito yung package or membership sales, walang group sales dito. This is her personal sales. Okay? Anthony Pantua, 11.4 million. Flor de Lisa de Leon, 11.8 million. Kel Benito, 14.2 million. And take note, this is discounted. Kung Diamond member ka, magkano ang kinita nila sa isang taon? Kel Benito, magkano kinita sa isang taon? Sa retail pa lang. Okay, this is net of discount. This is not SRP. Kung ito yung binili niya sa kumpanya, magkano yung total sales niya? Doble. Exactly. Magkano kinita niya? 14 million in 1 year. Retail sales pa lang to ng Salveo. So, ibig sabihin, kahit nasa bahay siya, kumita siya ng more than 1 million sa isang buwan. Product, retail pa lang. Wala tong network. Walang package sales. So, ano ang ginagawa nila kung bakit sila kumikita ng ganyan? Ano ginagawa nila? Nagfe-Facebook ads sila. Sa network, marami na ako nakausap din. Kumita 25 million after 8 years. Total income nila, matagal sa network building. At saka sa network building, mapapansin nyo po sa ibang kumpanya, yung mga top earners halos hindi nagbabago. Kung sino yung top 1 nila last year, baka yun din yung top 1 nila this year. 6 na taon na, yung top 1 nila hindi nagbabago. Mga ganun yung sa kumpanya. But here, may chance ka. Just imagine our top performer, rookie of the year siya last year, baguhan. Nagawang maging top performer ng 2024, si Charlie Ramos, di ba? So, dito, yung e-commerce, online marketing is actually a game changer. Parang nile-level mo yung playing field. Ibig sabihin, kahit bago ka lang, meron kang chance to be on top. May chance ka na mahabol yung kinikita nila. Nauna ka man, nahuli ka man, may chance kang kumita ng mas malaki.
Okay? So si Kelvin ito, okay, kung 30,000 ang income mo, ilang years mo kayang pagtatrabahuhan yung 14 million? Hulaan nyo ilan? Aabutin ka ng 39.6 years bago mo kitain ang 14.2 million. So okay lang po ba yon? Kung kumikita ka ng 30,000 per month, after 40 years, kikitain mo rin naman yung 14 million. So plus 40 sa edad nyo ngayon. Okay. So kung gusto nyong pabilisin, yun pa ang maganda kapag nag-Facebook ads ka kasi, mapapabilis nyo. Kumbaga may shortcut. Mas bibilis ang results ninyo. So kung ayaw nyo kumita 40 years, si Kelvin ito, wala pa pong 2 years. Okay? He joined Swap May of 2023. 1 year and 7 months pa lang siya. Pero yun na ang kinita niya. Hindi yan batikan sa pag-iikom Pero talaga kung seryoso ka, matututunan mo to. So ako, ito yung sinasabi ko that isa sa mga nakita ko kung bakit hindi nagiging successful ang mga network marketers. Kasi may kulang dun sa network marketing. Nawawala yung totoong marketing. Yung marketing, sobrang important niyan. Yung marketing kasi ng ibang companies, cheque, kotse, hyping, na hindi maglalas. Kaya napupwersa yung iba na nanga-hype, nagsisinungaling, papanggap, kumikita, kasi yun yung ginagawa nilang way of marketing, which is mali. So the difference here in Salveo Well, ang ituturo namin sa inyo yung tamang pamamaraan ng pagmamarket. Yung ethical at professional way of marketing. And since tayo, product-based tayo, ang talagang finocus natin yung pagmamarket ng produkto natin. Kasi yun naman talaga ang real essence of network marketing. Product movement talaga. So, sasabayan lang natin yon. So, marketing is so important kung merong isang skill na kailangan yung matutunan is actually marketing. Sabi nga ni Howard Ruff, if I could teach my children only one thing, it would be the skill of marketing. For with that skill, they could be successful at anything they chose for the rest of their lives. So kapag magaling ka sa marketing, actually kahit anong hawak na product, kaya mo siyang ibenta, kaya mo siyang i-market. Yan. So, ang gagawin natin tonight, mag-share ako ng ilan sa mga marketing principles that we're using. Very simple lang, pero once you follow, sigurado na yung results mo. So, e-commerce is the game changer dito sa Swap, kung bakit merong mga mabibilis ang kanilang mga resulta na kahit wala silang experience sa MLM, nagagawa nilang kumita. So, the Ecom Millionaire Formula, meron na po itong formula. Pag sinabi mong formula, pag ginawa mo yung formula, yung resulta, pareho. Kaya po natin siya tinawag na formula. Susundan lang natin yung formula na yon. Okay ba? Okay ba sa inyo? So, ang results mo na ay predictable. So, doon sa mga nag-a-ads, tama ba? Somehow, meron ka ng figure in mind once na alam mo na ni-run mo tong campaign na to. The results are predictable. More or less, may tansya ka na kung magkano ang magiging benta mo in a month. Tama ba, Apamor? More or less, you already have a figure in your mind. Yun ang kinagandahan once you apply this formula. Kasi ganun din kami. Pag nag-run kami ng ads, halos alam na namin magkano ang magiging sales namin. Nalugi ba kami ever? Never kaming nalugi sa ads. Never kaming nasunugan sa ads. If you know this formula, the Ecom Millionaire Formula, hindi ka masusunugan sa ads. So gusto nyo mong malaman ang sikreto, ang formula. Okay. So marami sa inyo, meron na ring mga naka-attend na mga dati kong training but you're still not taking action. Number one, sigurong parang reason natin, hindi daw kasi sila techie. Alam nyo ba na nagkakilala kami ni Press Arky? Hindi rin yan techie. Wala yung Facebook. Offliner talaga yan. Solid offliner yan. Pero nung tinuruan ko siya sa Facebook, online marketing, natutunan niya. So kayo rin, kahit naman ako, wala naman din akong alam sa pag-Facebook ads, content creation. Wala akong alam dyan. Pinag-aralan ko lang din. And nung time nga namin, wala pang mga course, walang mga gurus nung time na yun. Talagang self-study lang kami.
Kumbaga self-discovery lang, trial and error lang ang ginagawa namin, kaya kami natuto. So, lalo na kayo ngayon, meron ng magga-guide sa inyo. Meron na mga available na materials, sobrang dami yung, meron pang ChatGPT na pwede rin kayong turuan. Di ba? Sobrang dami ng tools na pwede nyong gamitin ngayon. Kaya wala na kayong ibang reason para hindi gawin to. Okay? Dahil pwede siyang matutunan. So, lahat naman ba may Facebook? Sino walang Facebook? Okay, so lahat naman may Facebook. Qualified na kayo, basta may Facebook kayo. Napakadali lang yan. Okay, so sabi nga ni Henry Ford, whether you think you can or you think you can't, you are right. So pag inisip mo, hindi mo kaya, i-confirm mo lang yan sa sarili mo at hindi mo yan magagawa. Pero pag inisip mo na kaya mo siyang gawin, magagawa mo siya. Okay? So, kaya ba? Alright. So the second one is, wala akong budget. Lagi kong naririnig yan, bakit hindi kayo pa nag-start na mag-Facebook ads? Kasi walang budget. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano nyo kayo mag-i-start kung yan ang thinking nyo, wala kayong budget. Okay, next. Takot masunugan ng budget. Takot ka kasi, what will cure fear? Knowledge. Okay? So, knowledge will cure fear. Nandun yung takot mo kasi hindi mo kulang ka pa sa knowledge. Pero once you already have yung facts, nakuha mo na kung ano yung principles ng marketing, ng pag-Facebook ads, kailangan mo ma-overcome yan. You have to take action. And when you take action, doon mawawala yan unti-unti. Doon ka magkaka-confidence sa pagraran ng ads. Kasi it's simpler than you think. Akala mo lang mahirap. Pero madali lang siya. May formula na. Susunod ka na lang. So, nag-try ako pero walang nangyari. Meron bang ganon? Pataas nga ng kamay, nag-try mag-ads pero walang nangyari? Okay. Nag-try. Okay. So, okay na yan na nag-try kayo. So, mamaya i-discuss natin bakit possible na hindi siya nag-work. Sa offline, ako magaling. Meron ba dito close-minded sa online marketing? Kasi 40 ko offline. Offliner ako eh. Magaling ako sa offline na mag-recruit, mag-sponsor eh. Meron ba dito na ayaw na matutunan ang pag-i-e-com kasi sa tingin nyo, magaling kayo sa pag-offline? Okay lang din yon. Okay, so saludo po ako sa mga magagaling sa offline kasi ako nahirapan sa pag-offline. Pero, pag sinamahan mo yung galing mo sa offline ng pag-o-online, mas lalong bubulusok ang income mo. Okay? Idadagdag mo lang to. Naiintindihan ko maraming magagaling mag-offline dito, idagdag mo lang to. Okay? Kasi posibleng ikaw magaling mag-offline, pero baka yung network mo, yung grupo mo, hindi singgaling mo. So by learning online marketing, you are also helping your downlines na makakumita din at makapag-build din sila. So, ano ang unang gagawin? If you're a newbie, kung bago ka sa swap, this is what I will advise. Sa ibang MLM, it's the other way around, baligtad. Tama ba? Sa ibang kumpanya, ang i-advise nila sa inyo, 80% sponsoring, 20% retailing. Pero nag-work ba yon? Karamihan ba sa mga members ng ibang companies kumikita? Hindi. Karamihan nasusunog, nagkukwit kasi mahirap. Alin ba ang marami? Naghahanap ng networking or naghahanap ng solusyon sa problema nila sa health? Mas marami ang naghahanap ng solusyon sa problema nila sa health. Okay? So that's why here, kung baguhan ka pa lang at hindi naman tayo kagaya ng mga legends natin sa MLM, yung mga legends natin okay lang kasi sobrang laki ng connection nila. Sobrang lawak. Ang dami nilang pwedeng dalhin sa negosyo. Pero if you're just starting, newbie ka, wala kang experience, wala kang ganun karaming connection, mga leaders, I will suggest na you do 80% retailing, 20% sponsoring. Bakit? Kasi nga yung sponsoring, kapag hindi mo pa kabisado talaga ang negosyo, mahirap. Hindi siya ganun ka-sustainable. Kaya maraming mga baguhan nag-quit sa network marketing kasi dito pinagfo-focus sa recruitment. What will give you income na sustainable is
kapag nag-focus ka muna sa retailing or e-com dropshipping, you have to establish first your network of users. Kaya dito sa Swap, dahil ganito ang practice natin, karamihan po sa mga swapreneurs, kahit walang network yan, kumikita yan daily, kumikita yan weekly, monthly, kahit wala po silang grupo. So makikita nyo po sila online. Mga mommies, mga nasa bahay lang, pero nagkakaroon sila ng extra income because they're doing retailing. And ito po yung mas madali. Because we have already laid the foundations for you. Hindi na po hard selling ang Salveo Barley Grass. Napakadali na pong ibenta ng Salveo. No hard selling, hindi mo na nga kailangan mangulit, di ba? Nag-post ka lang ng Salveo, may nag-inquire na ba? Na-experience nyo ba yung attraction marketing? Okay, so ganun po siya kadali. So I will advise the newbies, so akala ko po kasi pang newbies yung training natin. So sino yung mga newbies na walang experience sa MLM? Okay, so yan ang i-advise ko sa inyo. Establish muna kayo ng network of consumers. And even naman yung mga Millionaires Club natin, yan ang unang ginawa nila bago sila mag-network. Kung gusto mo na hindi ka mapagod at magkaroon ka ng tuloy-tuloy na income bago ka pa nag-network, mag-establish ka nito. Okay? Si Aptrista, nag-millionaire muna bago nag-network. Kumita muna ng million sa e-com dropshipping. Diba? So, yan yung pinakamagandang formula. So, sabi ni Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again, expecting different results. So, kung doon sa dati mong kumpanya, yung recruit, hindi nag-work, bakit pa natin uulitin dito? Na nakafocus recruitment and sponsoring. Alam niyo kung ano yung maganda dito sa Salveo? Lumaki si Salveo, dumami ang members ni hindi nila alam na may kitaan. Napakaraming mga members nag-member lang dahil sa discount, dahil sa produkto. So ano ba yung gusto ninyo? Kayo yung nag-aalok ng membership or sila yung nagtatanong sa inyo, paano ba mag-member dyan? Alin yung mas gusto? Yung pangalawa, di ba? Yung sila yung nagtatanong, papaano magpa-member. So kapag ginawa mo yung business na ang hinarap mo, yung produkto natin, magkakaroon po kayo ng mga members, na mga loyal users nyo at the same time. Gagana po ang ibang ways to earn. Kaya nga dito, yung binary po, bonus lang. Hindi na nila pinapansin. Kasi sa RSC, DSO palang busog na po sila. Okay? So kung gusto nyong gumana ang inyong RSC at DSO, ito po yung gagawin. Product-based po tayo. So ano ba yung mga steps to become an e-com millionaire? First, of course, you have to master the product. Yan ang unang-una. Isa na nga lang produkto natin, hindi niyo pa master. Sa iba, napakaraming produkto, di ba? Ang dami nyong mamasterin. Ito, Salveo Barley Grass na lang. Kailangan nyong masterin. Lahat ng tanong na itatanong sa inyo about Salveo, dapat alam nyong sagutin. Okay? So we already have videos na pwede nyong panoorin. Panoorin nyo yung training ko na Salveo Sales Mastery. Dito, nagbigay ako ng mga tips. Paano natin ibenta, ano yung mga isasagot natin pag may mga questions si customer. So pag-aralan natin organic marketing first. And then after you learn organic marketing, pwede mong isabay yung pag-Facebook ads. And then, pwede natin matutunan yung Sasa chatbot na we will be launching soon. And then, leverage through SA or Sales Associate. So, yan yung mga steps na gagawin natin. Kailangan nyo po ang SA kapag nag-start kayong mag-run ng ads. Dahil hindi po pwede na yung customer mag-antay. After 60 seconds po, wala na po yan. Okay, baka nag-try ka mag-run ng ads, walang nakabantay sa page nyo, kaya pala wala kayong nabenta. Kasi napakarami na po ng nagma-market, nag-advertise. So pagkatapos ng ng ads mo, yung susunod na ads, doon na siya magtatanong kasi hindi ka nag-reply agad. Ganun po ka-crucial. Okay, that's why you need an assistant, pwedeng kapatid mo, asawa mo, pinsan mo. Sa simula, kahit meron ka lang isa, dalawang assistant, okay na yan.
Kasi nung nag-start lang kami ni Arky, kaming dalawa sumasagot sa page when we were starting Facebook ads. Tapos nung dumadami na yung messages, ayan, nagpasis na ako kina Apmel. Tapos hanggang sasabi ko, naku, kailangan na yata natin mag-hire ng staff. Doon po kami nag-start. Kaya nagkaroon kami ng first employee. Ang first employee po namin SA. Tulungan kami para sumagot sa page. First, master the product. SBG Mastery, use Salveo Barley Grass products, of course, para ikaw magkaroon ka rin ng sarili mong kwento. Because yung experience niyo po sa product, yun yung the best. Watch the product presentation. Watch the health webinar that I created. So, dito po kasi, we're not just selling the product. We are also promoting healthy living din dapat. Kailangan din dun sa mga food choices natin, alam natin kung ano yung mga tamang kain. Para tayo mismo, talagang pangatawanan natin. Yung pagiging Salvean talaga. Diba? So, please watch the health webinar. I know mahaba po siya, 2 hours, but it's a result of more than a decade of research po about health. It's a life changer once you watched it. Marami po kayo matutunan doon, I promise you. So, ito po yon. Nasa website, actually, pinalagay ko na. Take charge of your health because you can actually prevent sickness naturally. And after, nung in-apply ko po to, yung mga concepts na nandito, I actually lost weight. Marami pong nag-improve sa akin. And ang pinakamaganda sa lahat, last year, tinitingnan ko yung sarili ko, buong 2024 talaga, hindi po ako tinamaan ng sakit. Yung sinasabi ba na, I experienced it so more than a year na, almost 2 years, kasi napapansin ko sa paligid ko. Pag may inuubo na, sinisipon na, tapos ako, para mag-worry ka na, no? Minsan iwas ka na, naku, may sakit, baka mahawa ako. Pero first time ko lang na-experience na buong taon talaga, yun yung pinaka-busiest na year namin last year. Pero wala akong absent kasi lahat present ako dahil nga never po ako nagkasakit. So, kung nagsasalveyo ka, pero you're still eating the wrong kind of food, you can still get sick because your body becomes acidic, na-expose ka sa mga masasamang mga chemicals, processed na food. So, pag pati yun binago mo, sobrang laki po ng improvement sa health ninyo. So, please watch the health webinar. Okay? Watch Kwentong Salveo videos because marami po kayo matutulungan dyan. Kung paano nila gamit sa Salveo, ano yung mga natutulungan ng ating product. You also have to watch Salveo Sales Mastery Training, yung na-mention ko po kanina. So, kailangan po member po kayo dito sa Swap Ecompreneurs kasi dito po ako nagpo-post ng mga trainings natin. So, this training as well, we're gonna a recorded version po dito sa group na to. Ayan, so SBG Sales Mastery and yung Eco-Millionaire Formula Part 1, the Facebook Marketing 101. So, eto, marami po tayong diniscuss dito. So, please watch this video. Okay ba? Ayan. So, kung gusto niyo talagang matuto, this is a prerequisite. Dito sa i-discuss natin ngayon. Kasi i-discuss ko sa inyo, medyo konting, medyo advanced na ng konti. Konti lang naman. Okay, so ito yung pinaka-basic. How to grow your business without using Facebook ads. So, ayan. So, why start with organic marketing? Why learn organic marketing? So, there are 2 types of Facebook marketing. Organic, ito yung free, pero it requires time and effort, but it's free. And the paid advertising. Siyempre, using Facebook page and ads, which is much, much faster. So, why master organic marketing first? So, una, to target first your case system. Sa case system natin, hindi na yung traditional na nangungulit. Yung sabi kanina, hindi na tayo ganun ngayon. Pa-post-post na lang tayo sa Facebook. Pag may nag-inquire, di ba? Yun na yun. So, attraction marketing na lang ginagawa natin kasi less ang stress mo. At saka yung mga nagtatanong sa inyo, sure na yun na o-order. Mas efficient pa ang oras ninyo. Magagamit yung oras nyo more efficiently if you just post and attract people na mag-inquire sa inyo. So, na-experience nyo na yun, nag-post lang kayo, may nag-inquire. Okay. So, unahin mo pa rin yung mga case system mo. Kasi yun nga, baka maging customer ng iba, matarget ng Facebook ads. Diba? Sayang naman. Okay, so why master organic marketing? To practice. Because experience is the best teacher. So, you can also, this is a way for you to generate funds to join the big game. The paid marketing or Facebook ads.
Pero kung magaling kang mag-content creation din, you can continue doing organic marketing. So, merong course na gagawin tayo with Boss RDR na yung mga, kung ayaw mo mag-Facebook ads at gusto mong ma-master yung content creation, kumbaga ikaw ang gagawa ng content mo, tapos yun kasi free yun eh. Meron kasing algorithm si Facebook na i-expose niya yung videos mo sa maraming viewers kapag maganda. At libre lang yun. Ngayon, yun ang ituturo ni Boss RDR. Kung ayaw nyo na mag-Facebook ads, tuturuan niya tayo, i-guide niya tayo step by step doon sa content creation process, including the video shooting and editing. So kung gusto niya yon, mag-announce kami if you want to register. Okay, syempre may bayad yon dahil ito talaga 6 months. Tama? 6 months talaga kayong tututukan. Kumbaga dun sa 6 months na yun, imposibleng hindi kayo magkakaroon ng result. So if you wanna be a content creator, yan, makita ang inyong mga magaganda at gwapong mukha sa Facebook. Ayan, so yun po yung best course para sa inyo. Okay? Ayan. So ngayon naman, yun yung organic marketing. So pwede rin maging successful sa organic marketing. Pero yung mga iba na medyo talagang ayaw na humarap sa camera, meron bang ganon? Na ayaw nyo talagang humarap sa camera, pati nga ng mga kamay na ayaw humarap sa camera. Alam nyo ako, ganun din ako dati. Ayaw ko nga talaga nagpapapicture before kasi nako-conscious ako. Ayaw ko rin binivideohan. Yan, medyo awkward talaga ako sa camera. Pero yun nga, you have to get out of your comfort zone. Kung gusto mong gawin ang negosyo na to bilang isang online business, kailangan mo talagang lumabas sa comfort zone mo. So kaya po ako ngayon, kahit na shy type sa camera, natututunan din pala yun. Okay? So, pwede mo ring matutunan yun. Okay. So, once you learn organic marketing, pwede ka nang mag-invest sa Facebook ads. So, the reason why I say invest, kasi hindi po gastos. Meron siyang balik. Okay? So, learn Facebook ads as if your life depended on it. Kasi kung nakita nyo na yung results ng maraming nating mga members dito, 'di ba? Ano pa ba yung results or proof na kailangan yung hanapin? Even this company, the company itself was built by Facebook ads. Resulta po siya ng Facebook ads. Imagine, ang dami na pong barley brands sa labas. Even before Salvio Barley Grass was born. Pero bakit nagawa ni Salvio Barley Grass na mas umangat kesa ibang brands? Okay? Dahil po yun sa marketing, content, plus Facebook ads. Ito yung parang booster mo kasi. Okay? Bakit kailangan mo pa mag-Facebook ads when you're good at organic marketing? Because Facebook ads will give you leverage. Okay? So kung yung leverage, akala lang natin, pagbibuild lang ng network through people, you can use Facebook ads as your leverage. Kasi si Facebook ads, ginawa po yung advertising platform niya to target the users or to target the audience na kailangan mo. Okay, so shortcut to. Yan. So Facebook ads will save you time, get your targeted customers or referrals much faster. So if you want to start tomorrow, pwede ka na magkaroon ng customer bukas na. Actually, kahit mamaya pwede na. Basta alam mo na yung principles, alam mo na yung formula. Pwede mo na siyang gawin. So, Facebook ads will make you an e-com millionaire much, much faster. This is the shortcut. Okay, so why do I need to sell SBG using Facebook ads? Yun nga, easier, faster to earn. If you're a newbie, it will give you a more stable income. It will help you build the skills you need to be successful in this business. Matitrain ka para magsagot ng customers, mag-alaga. So, nagle-level up yung mga skills mo. So, paano tayo magsisimula? Yan, organic marketing. So, saan ba tayo magmamarket? Facebook profile ba o Facebook page? Saan kayo nagmamarket? Facebook page. Yung iba, profile. Meron bang wala pang page? So, pwede naman tayo mag-market both. So, sa Facebook profile, I encourage you na mag-create kayo ng new Facebook profile if you're using your Facebook account ng privately. Baga, marami kayong mga private things na pinopost dyan. I don't encourage you to use that for the protection of your family or your kids. Okay? So, ang suggestion ko is mag-create kayo ng another Facebook profile for business.
Yan. Kasi pwede na ngayon sa Facebook na yung account mo gagawa ng another account na ikaw din yon. Allowed na siya ngayon. So punta ka lang sa page and then click mo lang yung personal profile. Okay? And ang suggestion ko, when you create personal profile, use your full name if you want to do Facebook ads later on. Okay? So kailangan full name ang gagamitin nyo at makakakuha, pwede kayong ano yun? Yung blue badge, yung check. Oo. So pag real name yung gamit ninyo, kasi hingan kayo ng ID. Okay. So, Facebook profile for business use. Yan, to keep your privacy. You can add other people. Kasi kung personal account yan, di ba? Parang ayaw mo naman mag-add naman kung sino-sino dyan. You can post products or your business. Join group. Pwede ka mag-join ng groups or community without worrying. Kasi you know that that account is exclusively na ginagamit nyo for business purposes. Okay? Now, kung parang tinatamad ka naman, ayaw mo na dalawang account mo, what you can do is you can use your existing Facebook profile, but you have to turn on the professional mode. Okay? So sa professional, meron ng ganito ngayon sa Facebook, yung mga Facebook profile na nagkakaroon ng follow, kasi naka-turn on yung professional mode nila. Kasi kapag ginamit mo yan for business, hanggang 5,000 friends ka lang. But if naka-turn on ang professional mode mo, pwede kanilang follow. Okay? Sino dito naka-turn on ang professional mode, yung Facebook profile? Okay, good. Ayan. So dito, pwede mong, ayan, and or pwede kang mag-create ng new Facebook page. Facebook page. If balak mong gumawa ng, actually yung existing profile nyo na naka-professional mode, pwede na rin gumawa yan ng content for organic marketing, right? Or you can also create a brand new Facebook page if you want to do content creation. But here's the thing. Kailangan yung i-separate. I-separate yung pangbenta nyo na page na Salveo, iba rin yung page ninyo for content creation. Yung page nyo for content creation, I advise na huwag kayong mag-a-ads doon. If ang goal nyo doon is magparami ng followers, magpo-post ka ng content doon, na gusto mo yung, kasi iba ang treatment ni Facebook. Napansin ko yan. Kasi ino-observe ko yung Salveo page ng company at yung sarili kong page. Alam ni Facebook, may distinction siya if negosyo ka or content creator. May distinction siya, magkaiba ang algorithm. Kapag business page ka, nag-a-advertise ka, hindi masyadong i-expose ni Facebook yung iyong mga reels. Hindi niya i-expose sa maraming audience. Bakit? Ang gusto ni Facebook, mag-ads ka. Kasi nasa iyo ang kaban. Ikaw ang nagbibigay ng income kay Facebook. Kung ginawa niya na yung reels mo doon, kinalat niya sa iba, mag-ads ka pa ba? Hindi na. So mawawalan siya ng income. So ang ginawa ni Facebook, sineparate niya yung business page at saka yung mga content creators. So para malaman ni Facebook na content creator ka, ang isa sa mga palatandaan yon, huwag kang mag-ads. Okay, clear? So, meron tayong, ito pala, nilagay ko dito yung how to turn professional mode. So, doon lang, yung 3 dots, i-click nyo lang, tapos makikita nyo yung turn on professional mode. So, sa turn on professional mode, ang pagkakaiba lang yan, nakakapag-post ka ng public, pwede ka rin na to your friends lang. Yan. So, may distinction siya. Okay, so you need to start thinking of yourself as a brand. Okay, dito sa business natin, especially if you want to promote the business side, okay, the best brand is not Salveo Wellness, not Salveo Barleygrass, it is your name. Okay, yung pangalan ninyo, yan ang inyong brand. No one can take that away from you. Okay, so yan ang i-build ninyo. So merong iba't ibang klase ng, okay, so if you want to stand out from everyone else, okay, so, ang question kasi, if magjo-join yung mga tao sa'yo, let's say you're doing business or maybe you're selling the product, diba? Kailangan kasi yung mga tao, pagkatiwalaan ka nila. Yung trust is very important sa online. Okay? Kapag may mukha yan, mas yung believability, yung trust rating mo, mas tumataas pag pinakita mo yung mukha mo. Tama ba? Kesa yung pangalan mo, kung wari, Salveo Health Store. Pero kung yung pangalan mo, nandun, yung mukha mo nandun, saan ka mas komportabling makipag-transact?
mas komportable ka pang kang makipag-transact dun sa may mukha. Okay? Dun sa merong pangalan. Ayan. Actually, sa online, the perception of reality is more real than reality itself. So, bakit ko nilagay ito? Dahil nga dun sa brand that you are trying to create, the image you're trying to create, yung perception ng tao sa'yo is also very important. So, to give you an example, ay, naiya ako. Ba't ba nilagay itong picture na to? Okay. So, bago po ako nag-network, ito po ako. Ayan, tanggera po ako. Okay? So, imagine nyo, if ang picture ko ganyan, na parang, di ba, mukhang tanggera, nagiinom, tapos sino makikipag-transact sa'yo? No one will believe you because kahit na humawa ka lang ng bote dyan, hindi ka naman uminom, but the perception of people about you will change. 'Di ba? So ano naging perception niyo sa akin dito? Na may mahawak akong tandoy, rampa mahawak ko dito. 'Di ba? Iba ang perception ninyo. So yan yung pangangalagaan ninyo. You have to ensure, kailangan maingat na kayo niyan sa pagpo-post ninyo. Ingatan niyo yung pagpo-post ninyo kasi nga yung pangalan nyo, yan na ang brand ninyo. Okay? Malinaw ba? Alisin ko na nga. Okay, so how do people perceive you online? They're gonna judge you based on your profile photo. Yan, people do business with people they know, like, trust, and value. Okay, that's so important. Profile picture pa lang, tinitignan na nila kayo. Baga may judgment na sila sa inyo. So, kailangan presentable. Free naman tayo. Yung mga photoshoot natin, punta kayo sa main office. Bibigyan namin kayo ng free photoshoot. Okay? Cover photo. Important din yan. What you post online tells a lot about you. And then, what you share online. So, pag nandito na tayo sa negosyo, kagaya nga sabi ni Boss RDR, wag na tayo mag-share ng mga, alam mo yung mga tulfo, mga negative na mga balita. Kasi, parang nagre-reflect kasi siya sa inyo kung ano pinagkakaabalahan nyo, how you think, ano yung status mo, emotional status mo, 'di ba? So, kailangan nyo nang ingatan yan. Kung tayo ay mga negosyante, sobrang important po niyan. Okay, so everything you post on social media impacts your personal brand. So, kayo ba? Ano ba yung gusto nyo maging perception sa inyo ng tao? How do you want to be known? So, think before you post. Lagi mong tatanungin sa sarili mo, yung pinopost mo ba, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Think before you post. Huwag po tayo magpo-post ng mga negative. Yung iba nagpo-post ba, may kaaway, nagparinig. Yung mga hindi nagbabayad ng utang dyan, di ba? Mga napaparinig ng ganyan. Okay, so wag na po natin gagawin yun. Okay, wag tayo magpo-post mga negative sa ating profile. So, mas maganda dyan, more on positive, di ba? That inspiring, something that will add value to other people. How to create a positive brand of yourself? Ayan na. Don't rant on your profile. Don't attack someone. Don't argue with other people, especially on comment box. Kaya kahit na, remember the video that was posted by Dr. Name nun? Okay? I'm so proud of you kasi hindi kayo nakipag-away sa comment box. Kahit na yun, galit na galit, pero pigil na pigil. Napaka-nice pa rin. So, kudos guys sa lahat ng mga nag-comment doon. Di ba? Nakita talaga natin ang samahan ng Salveo community. So, yun nga, huwag kayong makipag-away. Even yung other brands, di ba? Nakikita nyo yung ibang mga kumpanya, ibang galawan nila, no? Tayo ang focus natin, pinapakita natin yung ganda ng ating produkto. Sila naman naninira. May mga nilalabas sila minsan na hindi daw pure, o kaya minsan may creamer daw. Kung ano-ano yung mga nilalabas nila na parang paninira sa atin. Pero huwag kayong makipag-away. Okay? Always be respectful, lalong-lalo na sa comment box. So, pakita nyo lang yung ganda, defend, be nice pa rin. Pakita lang yung facts. Pero wag na wag makikipag-away sa ibang kumpanya. Don't be negative. Don't post your opinion on politics or religion and on matters that divide people. Okay, so polarizing kasi yung mga issues na yan. So as much as possible, we want to stay neutral. Okay? Ayan, lalo na magkakaroon na naman ng eleksyon yan. So let's stay neutral. Kaya ako, yun nga, neutral din pagdating sa politics and religion. Okay, so next, Facebook page.
Yan, how to create Facebook page. So there are different kinds of pages, maraming klase. Pero ito, papakita ko lang sa inyo, 3 klase. Okay. So the first page, sales page. Dito, pwede tayong mag-direct marketing. Ibig sabihin ng direct marketing, nagbebenta talaga tayo. Okay? Sales page talaga siya. Personality page, dito kayo gagawa ng content ninyo for organic marketing. Ito, hindi to ina-ads. Okay? So, dito yung indirect marketing. Sa sales page, direct marketing. Sa personality page, napunta nyo, indirect marketing. Hindi ka magbebenta dito. Okay? So, dito tayo gagawa ng content, ng mga reels. And then the last page, opportunity page, if you want to market the business directly. Pero I don't recommend the third page. Okay? So, mas maganda, mag-focus lang tayo sa sales at saka sa personality page. So, yung kasing pag-market ng, alam mo yon, ng business, ng network marketing online, hindi na kasi siya effective. Kaya hindi ko kayo ini-encourage na mag-post about network marketing online. Kasi nga, people have this negative, may negative connotation na sa network marketing. May mga taong allergic na pag, networking, parang negative na agad. Kaya hindi ko siya sinasuggest. Yung best way talaga, yung first 2. So how to create Facebook page? Same. Go to pages, then create public page. You can create as many page as you want. Okay? Only naman yan. Okay, so when choosing a Facebook page name, dapat unique, uncomplicated, unforgettable. So dito sa sales page niyo yan. So tandaan niyo yung 3 U's. Dapat hindi mahirap ang spelling. Kasi baka pag binalikan ni customer yung page, hindi niya matype or nakalimutan niya. So it should be dapat mas madaling tandaan. Ayan, yung inyong Facebook page name. So, invite your friends. So, if you're just starting sa iyong page, you have to invite your friends to like your page. Before you do that, make sure na meron na kayong content. We have thousands of photos and videos na you can use sa inyong sales page. So, bago kayo mag-invite ng friends to like your page, dapat may content na yan. Para pag nakita niya, in-invite ako nito, makita niya na, nagdi-distribute siya ng Salveo. Kasi malay mo, user na siya, or malay mo, gusto niya umorder. Diba? So this is like letting your friends know without inviting them na you are a distributor of Salveo. Plus, it's a parang a plus factor siya. Kailangan kasi may social proof before you start your Facebook ads. Okay, huwag kayong mag-Facebook ads na 0 pa yung followers or likes. At least may 100 man lang kayo. Okay, so on posting, what to post? Photos, videos, reels. Yan. So sa photos, this is the fastest way to send your message. So what type of photos? Raw photos. Ano yung raw? Kayo mismo yung nag-picture. Okay, product photos. Pinicturean niyo yung product natin. Pwede rin yung mga ginawa ng ating CMD. So, by the way, CMD means Creative and Marketing Department. Para sa mga hindi nakakaalam. Okay. And then, SBG Graphics, nagawa rin ng CMD natin. Mag-post ka na benefits, facts, okay, product info dun sa page ninyo before getting started. And then, pwede rin kayo mag-post ng screenshots of customer feedback, social proofs. Yan. So, pag may nag-feedback sa inyo, screenshot nyo, you can post that. Okay? With the permission of the customer, by the way. Huwag basta-basta mag-post kasi it was sent to you in private. So, dahil private matter yan, baka ayaw ni customer ma-post. Magpaalam kayo. Please lang ha. Huwag kakalimutan magpaalam. Magpaalam sa customer, ma'am, pwede ko po ba itong i-post? Pag sinabi niya, pwede mo bang tanggalin yung picture ko at pangalan ko? Yun, pag request ng customer. Huwag lang basta-basta. Okay? Respect our customer's privacy. Hindi lahat sila willing na i-post yung istorya nila. Kasi iba nahihiya. Laging magpaalam. And then, customer photos. Yan. So, maganda yan. Kung meron kayong picture with your customer, may umorder sa'yo in person, mag-picture kayo, pwede nyong i-post yan. Ayan. So, pwede na kayo mag-edit using Canva. This is free. So, kung di ka kontento dun sa mga ginawa ng ating CMD, pwede mong gawin yan. And by the way, we are also planning this year na magkaroon tayo ng sarili nating Canva. Yan. Tinanong ko na yan sa developer. Sabi ko, pwede ba tayong gumawa ng Canva na nandun na lahat yung mga picture ng Salveo, ng Swap, tapos pwede nilang lagyan ng name nila, ng pwede nilang i-edit, kaya daw. So yan, isa yan sa mga gagawin natin this year.
Okay, so you have to know the different sizes. Okay? So pag mobile story, reels, minsan naglalabas tayo ng photos, naka 9 by 16 pero pinopost ninyo as a single post. Mali yun. Okay? Pag 9 by 16 yan, it's supposed to be for your story. Pang story yan. Yung mga photos. Okay? 9 by 16 din ang reels. Yung 4 by 5 na nilalabas nating photos, portrait yan for single post. Kapag may nakita kayong ganyan ng size, you're supposed to post it na individual. Kasi Facebook is like a real estate. Mas marami ang space mo, mas kita ka sa newsfeed. Because newsfeed is like a war. Kailangan attention-grabbing ang photos mo or videos mo. 'Di ba? Kasi sabi nga nila, ang most expensive currency nowadays is attention. So, nag-aagawan tayo ng attention sa newsfeed. So, the bigger your space, the better. Okay? So, yung one by one, usually we use this for Facebook ads. Depende dun sa ads mo, sa creative, and sa chatbot photos. Kung meron kang chatbot setup, or kapag sa messenger, yung mga sinesend natin sa customers. So, sometimes, naglalabas kami ng photos nakalagay, internal use only. Tapos pinopost nyo. Okay, mali yun. Ang internal use only, you're supposed to send that privately lang sa customer. You're not supposed to post it. Pag merong internal use, ibig sabihin pang PM lang siya. Okay? Next, 16 by 9, landscape, yan, YouTube, Facebook cover. Ito. So, yan yung mga sizes natin. Okay, so how to post photos? Yan, single photo, pwede yan. Square, 4 by 5. Story size 9 by 16. So, bakit hindi pwedeng i-post yung story size sa Facebook profile? Kasi mapuputol po siya. Okay, yun lang naman yung reason. Okay, so, ang best for single is 4 by 5. Kasi ito yung maximize sa mobile because a lot of our users, customers, target market, 95% they're on mobile phones. 5% lang ang nagla-laptop or computer. 95% mobile. So, 4 by 5 ang priority natin sa single post. So, pag 4 photos or more, ayan, ito yung mga ginagamit natin. So, pag may mga pahabayan yan, may mga partner yan, always post 1 or 4 or more. Okay? We don't usually post 2 or 3. Bakit nga? Yung sinasabi, yung concept na sinasabi ko na dapat the bigger the space, the better. Okay? So, kapag kasi 2 or 3, maliit yan sa newsfeed. We don't encourage you to do this. So, I'm still seeing some people doing this. Lalo na yung 3 photos, okay, hindi siya maganda, baka hindi ka mapansin. So, kung 3 photos ka, gawin mo ng 4 para lumaki yung space mo. Gets nyo ba yung concept? Bakit natin hindi ito ginagawa? So, content is king. Ayan. Kanina, na-discuss ni Boss RDR how important content is. Diba? So, sa mundo ngayon, ayan, the most expensive currency right now is attention. So, graduate na tayo. Dati, mag-webinar ako ng 2 oras, di ba? Okay lang. Yung mga mag-post tayo ng mga YouTube na mahaba, videos, okay lang. Pero ngayon, because of TikTok, paikli na ng paikli yung attention span ng mga tao. Naging mainipin na. Kaya kanina yung diniscuss ni Boss RDR na first 3 seconds pa lang, dapat nakuha mo na yung attention ng tao. Yung hook. Kasi kung hindi ka napapanoorin. Kasi ang bilis na lang mag-swipe up, di ba? Sa Reels or sa TikTok. So, super important yan. Ako, hindi pa ako ganun ka-expert doon. Kaya nga super excited din ako na mag-enroll kay Boss RDR para matuto tayo kung paano talaga yung effective na paggawa ng Reels. So, sa videos, ito yung best type of marketing post. So, shooting videos, linagay ko dito. Sabi ko, ang pag-shoot ng videos is now part of our profession. Okay? Hindi na siya optional. It's now part of our online business profession. Trabaho na natin siya. Kaya nga mapapansin nyo, ngayon nga, inom lang ako Talveo content, di ba? Parang bawat kilos ko content. Bababa lang ako sakyan, oops, video content. Ayun. So, nasanay na. Parang tinanggap ko na sa sarili ko na parte na to ng trabaho natin. Okay? So, algorithm
favors original content. Okay? So, although the company is creating a lot of videos, pwede nyo yun pang support sa mga sales pages ninyo. I-upload nyo pa rin siya as a support para pag nag-visit yung inyong mga customers, may makikita silang content. Pero, if you're gonna do Facebook advertising, I highly encourage you to create your original content. Kasi yun nga, it's more effective. Tapos, mas mababa ang CPM nun, for sure. Kapag kayo mismo yung gumawa. Pansin nyo ba? Mas mababa ang CPM. So, mas makakarami kayo ng inquiries ng messages kapag kayo mismo ang gumawa. So, invest in a good camera phone. Di naman kailangan iPhone, pero at least man lang is malinaw naman. Always make sure you have good lighting. Super important. Kung wala kayo pang lights, take advantage of sunlight. Yan. Audio must be clear. Ito, importante. Ito yung audio nyo. Sobrang important. So, kung pwede kayo mag-invest ng mga maliliit na, yung mga nabibili lang kahit sa Shopee lang, para maging ano talaga. So, importante yung audio. Kasi minsan kahit gaano kaganda yung video nyo, kahit napakaganda ng lighting, pag ang audio, pangit, hindi na yan. Skip na yan. Diba? So, be presentable. Maging presentable lang. Although may mga nagva-viral kahit hindi presentable, di ba? Pero since nagne-negosyo tayo, so kailangan presentable tayo. Di ba nga, yung likability mo, yung trust ng tao sa'yo. So, kasama yan. Ask yourself, are you adding value every time you post? So, just like what I've mentioned. So, yung 3 E's natin, usually yan, yung mga nagva-viral, entertaining kasi may mga humor, di ba? And educational. So may natututunan yung tao, empowering, nai-inspire sila. So ito yung 3 E's na dapat meron yung mga content natin. This is how we add value. It should be entertaining, or educational, or empowering, or a combination. Mas maganda kung may combination. Sino nakapanood ng bago kong swap video? Nakita niyo yung bagong swap video? Hindi naman ako mahilig mag-comedy, pero nilagyan ng humor. Ano yung naging impact? Natuwa ba kayo? Diba? Parang ibang impact niya kasi may konti siyang humor. So, yan yung next video na aabangan natin. Okay, so UGC's user-generated content. Ayan. Good artist copy, sabi ni Pablo Picasso. Great artist steal. Ang pagkakaiba nun. Good artist, nangopya ka lang. Yung steal kasi is like stealing the idea and then owning it. So sa content creation, ganun lang naman. Nakikita nyo naman, mapapansin nyo naman kung ano yung mga videos na nagva-viral. Diba? So, idadissect mo lang yan kung gusto mo talagang seryosohin yung content creation. And then, kunin mo lang yung idea, then gawa ka ng sarili mo, parang sa'yo na rin yung video na yun. So, ganun lang. Kopya-kopya lang tayo. Pero hindi exact na kopya. And then you can also use, yun nga, ChatGPT. Diba? Actually, medyo naging dependent kami ngayon. Ako naging dependent ako yung ChatGPT. Kahit nag-travel kami, nasa Japan kami, tapos sabi ko, puro tanong ko kung saan masarap kumain ba, nandito ako sa ganitong street, saan yung best restaurant dito. Para ka may advisor. Sobrang saya. So, start using ChatGPT kasi it's gonna make your life easier. Hindi lang sa content creation, lahat na lang tinatanong ko talaga kay ChatGPT. Para may best friend na, no? Diba? So, stories make us more relatable, make us connect, inspires others, motivate people to take action. Kasi stories kasi, nandun kasi yung pagiging human, di ba? Yung emotions. So, I think I said this during my interviews, RDR, that features tell, stories sell. So, ito yung isa sa ating mga weapon na ginamit. Gumamit kasi tayo mga totoong istorya. Hindi imbento, hindi scripted, but real stories of people na napagaling ng Salveo. So, dyan tayo nag-focus. And because authentic, totoo ang mga storya na to, kaya sila effective. So, kayo din, if you have your stories to share, i-share nyo yung story ninyo kasi yan talaga. Di ba pag nagkukwento ka, parang hindi ka nag-isip ng script? Effortless? Kasi yun yung totoo mong na-experience. Yun yung totoo mo na-feel. So, ito effortless to. Kahit hindi ka mag-chat GPT dito, makukwento mo yung istorya mo. Tama ba? So, if you have your story, share it with other people. Best weapon nyo yan. Lalo na kapag meron pa kayong magandang istorya ng Salveo, ikwento mo lang yan. So, yan ang ating best secret weapon. Share your own experience in using the Salveo barley grass. Make your own kwentong Salveo. Ayan, because nothing sticks in your head
better than a story. Stories can express the most complicated ideas in the most digestible ways. Okay, so stories, yan. Weapon natin yan. Reels. Ayan. So, dahil sa TikTok era, ayan, pwede kang sumikat talaga. Chance of fame. So, na-explain na to ni Boss RDR kanina. Yan. So, dapat up to 90 seconds lang yan. 9:16, mobile format. Yan. Ang algorithm of Reels is based on watch time. So, kapag mas mahaba ang panonood na ginawa, for example, nanood ka ng Reels, tapos in-skip mo, so bumababa yung ranking mo sa algorithm. So, dapat yung tao tinatapos niya. Kaya usually may hook yan, may problem, may solution sa dulo. Kumbaga may payoff na tinatawag sa Reels. Kumbaga may inaabangan siya. Kasi kung wala siyang inaabangan, nag-skip yan, bababa yung, yung parang ranking mo. So, the more na tinatapos ng tao yung video mo, mas lalo niyang isasuggest yan sa mas maraming tao. At kapag sinuggest niya sa mas maraming tao, at tinatapos ng mga taong yun ang video mo, marami sa kanila nagkiklik, tas tinatapos, isasuggest niya ulit sa mas maraming tao, making your video go viral. Okay? So una, sa mga followers mo una, circle of friends, kapag nag-click, tinapos ang video, next na naman, isasample na naman yan, hanggang sa paparamihin ni Facebook yung mag-view ng video mo. Isasuggest na niya ng isasuggest. Okay? So, watch time is so important sa Reels. The shorter the reel, the better. Pero depende naman din. Kung merong payoff yung Reels mo, okay lang kahit ubusin mo yung 90 seconds. So, editing tools, you can do it by yourself. So, video editors I use. Sometimes I just use Facebook. Pag simple lang, like, wala lang, post lang. I use Facebook lang pag walang masyadong editing. And you can use CapCut nga kasi sobrang ganda na ng CapCut ngayon. Sobrang galing talaga. So, it's worth investing kasi may monthly din to. Mas marami kasing features yung pro ba yun or premium something. Ganon. So, CapCut. Alam niyo, hindi ako marunong mag-CapCut. Nagpaturo ako sa anak ko na 6 years old. Totoo. Yung 6 years old kong anak nag-edit sa CapCut. Nung una nga hindi ko alam yun eh. Sabi ko, ano ba yan? Tapos sabi niya, it's CapCut, mom. Sabi niya. Tapos what are you doing? Ganyan. Tapos nung nag-try na ako mag-edit doon, tinuruan niya ako. Sobrang galing niya mag-CapCut. So, ang 6 years old, natutunan ng CapCut. Eh di mas lalo na tayo, di ba? Matututunan din natin yan, yung CapCut. So, using Facebook to edit reel, yan. Dito lang ako minsan nag-edit. Yan, select multiple. Kung wala kang CapCut, yan, ginagamit ko yan minsan. Tapos, pin your top 3 reels sa Facebook. Kung meron na kayong mga matataas ng views, yung gusto nyong ipakita sa inyong mga visitors ng page. Yan. So, ipin nyo lang kung ano yung mga gusto nyong ipapanood sa kanila or lalo na yung mga matataas na mga views. Yan. So, click nyo lang yung 3 dots sa baba. So, you can pin your reels. You can pin up to 3 reels. Okay? So, coming soon, Content Creation Mastery, pero baka hindi na ako yung magko-conduct nito. Si Boss RDR na. Okay, so next part, engagement. Yan. Ang pinaka-ultimate goal, bakit tayo nag-create ng content is engagement. Tama? Okay, so engagement is yung total ng comments, reactions, shares, and kasama na rin yung watch time ngayon kapag Reels. Total yan. So, mas marami nagko-comment, nagre-react, at nag-share, let's say, ng photo or video mo, mas lalo siyang tumataas sa ranking. Mas sinasuggest ni Facebook yan sa ibang tao. So, the higher the engagement, the higher your posts exposure. So, dito sa atin, engagement is life. Ayan. Pag walang nag-engage, patay ang negosyo, di ba? So, minsan, bakit wala kaya nag-engage sa post mo? Ano yung reason? Minsan kahit sobrang ganda ng post mo, bakit wala nag-engage? Ginawa mo naman lahat. Let's say, ginawa mo lahat, meron ka namang hook, meron ka namang ano, bakit kaya hindi walang nag-engage sa post mo? So there are may mga ibang reasons bakit you have low engagement. So yun, una, pwedeng yung mismong post mo not engaging enough, nilalampasan ng mga tao sa newsfeed. Wrong target market ang nakakita ng post mo. So kung sa Facebook profile ka, for example, may Facebook page kang existing, nagbebenta ka dati ng damit. Ginamit mong pang benta ng Salveo, thinking na, ay gusto ko to may 1,000 na akong likes or followers dito. Kaso, yung mga nakafollow sa'yo, ang interest nila damit, hindi Salveo.
So, wrong target market are seeing your post, kaya hindi sila nag-engage. So, mas gusto ko pa nagagawa ako ng brand new page kesa sa gumamit ako ng existing page na may likes pero mali ang target market. Okay? So, dapat merong matching doon. Next, posting too much about your business sa sa profile ninyo, pag personal. Okay? Kasi pag personal profile, yun nga gamit nyo kasi nandun yung mga kaklase nyo, mga friends nyo, di ba? So, pag too much business, parang nauumay sila. Kaya nga minsan ako hindi ko sinasuggest. Same, still. Ang reason pa rin nun, wrong target market. Kaya wala nag-engage. And ikaw mismo baka hindi ka nag-engage sa ibang post. So, pag kasi nag-engage ka, parang sinasabi mo kay Facebook na I want to connect with this person. So, sa Facebook kasi, the more you engage, pag ikaw nag-post nun, parang si Facebook, pinapakita niya rin yun doon sa mga tao na connected ka. Kung kanino ka nakikipag-chat, kanino ka nagla-like, nagko-comment, nagre-react. So, kung gusto mo mag-increase ang engagement mga post mo, you also have to engage. Okay? Do unto others what you want others to do unto you. Parang ganun siya. Ayan. So, how to increase engagement? Be active. Remember the golden rule. Yan. Do unto others what you want others to do unto you. Yan. Bayanihan. So, dun sa bayanihan, tulungan tayo. Okay? Ito, na-establish na natin to sa mga unang members ng Swappreneurs. Makikita nyo talaga na very active ang mga Swappreneurs. Mga naabutan nyo. Even sa mga post ninyo, kapag naging friends nyo sila talagang, they're really helping you na yung engagement nyo tumaas. Tama ba? So, tulungan tayo dito. Yan, engage tayo. Kaya makikita nyo din ako, masipag ako. Basta may time ako, di ba? Makita nyo talaga, nag-engage din ako. So, ganun tayo dito sa ating community. Nagtutulungan tayo pagdating sa engagement. Kasi nga, online business tayo. So, kailangan ma-feel ng mga tao na parang, oh, wow, ang ganda ng community natin, tulungan. So, makita mo talaga yung support. So, dun sa mga baguhan, ayan, matuto na tayo na maging active. Pag naging active kayo, kahit mag-isa pa lang kayo, wala pa kayong grupo, makikita nyo yung ibang Swappreneurs, tutulungan kayo sa mga posts nyo. So, can you think of an example of an engaging post? Ayan. So, minsan nga, simple na birthday greeting, di ba? Na engaging na yung mga yan. And marami naman eh. So, yan, pag-uusapan natin yan more on how to create value pag nasa content creation mastery na tayo. Tab strategy. So, tab strategy, target, attract, build. So, we've been doing this ever since we started the company. Okay? So, targeting, kailangan mo lang naman malaman yung iyong target market. So, because targeting everyone is the most expensive form of marketing. Okay? Hindi lahat target market natin. Hindi lahat bibili ng products natin. Hindi lahat magjo-join sa business natin. Okay? So, dapat alam natin kung sino lang yung tatargetin natin. Kaya nga, naka-separate yung mga pages natin kasi iba-iba ang target market niyan. Kaya huwag nyo silang ipag-mix. Mas effective kapag well-targeted yung page ninyo. Kumbaga, alam mo yung tinatarget mo kasi mayroong tayong tinatawag na parang matching principle. So, yun, yung page nyo, what is your purpose? So, if you intend to sell Salveo, yun yung kailangan yung i-attract na market. Mga taong may problema sa health. Diba? So, what is attraction marketing? So, attraction marketing yun, yung ginagawa natin. Parang we're presenting solutions to their problems. So, we're just posting. And then, kapag may nag-inquire sa atin, yun na yun. We're just attracting them. Kumbaga, ano lang to? Parang, instead na ikaw ang lumapit, sila yung lumalapit sa atin. Okay? Yun lang ang attraction marketing. And we use content to attract our prospects or customers. So, yung matching principle, kung ano yung klase ng tao na ina-attract mo, ganun dapat yung klase ng content na gagawin mo. Okay? So, bigyan ko yung example mo, yung photo mo is, kumita ng walang ginagawa. Yun ang post mo. PM me. O, ano yung ma-attract nyo? Taong tamad. Siguradong magpi-PM sa'yo. How? Yung mga gustong walang ginagawa. Kikita. So, yung mga ganong klaseng tao ang mapupunta sa team ninyo. So, if you want to attract the right kind of people, you have to create yung tamang post for them. Okay? So, mag-ingat. Hindi porket marami nag-inquire sa inyo, okay na yon. Kasi baka pala, mga maling tao ang na-attract nyo mag-join sa team nyo. Okay? So, matching, yun ang matching principle. Ima-match nyo siya based dun sa gusto nyong ma-attract. So, content should attract only your target market. Ayun. So, build, of course, we have to build relationships with our customers.
Yan, establish rapport. So, show that you genuinely care. Okay, napakalaki po ng responsibilidad natin bilang mga sellers. Kasi minsan yung mga clients natin talaga, parang feeling nila sa life and death situation sila. Marami sa kanila, mga nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Yung iba, walang pera, walang pang-surgery, pang-ospital. Kaya sila naghahanap ng alternative. So, we need to take extra care. Hindi sila customers na bebentahan lang. These are people who need our help. May problema sila sa kanilang health. So, dapat mas maging mindful tayo the way we talk to them. Okay, pakita talaga natin na we really care for them. After all, ang ating mission is to save people's lives. So, never burn bridges then, even if they will say no to your business or product. Kahit na nag-effort ka dyan, tas di bumili sa'yo, okay lang yun. Kasi matatandaan ka nun, babalikin sa'yo. We should always be happy to serve. No ifs, no buts. Yan. Because what we really are, we are not just sellers, we are instruments in saving people's lives. Okay? That's the work that we're doing here. It's bigger than us. Hindi lang, kumbaga, pera is just a bonus. Pero pag narinig nyo yung mga istorya nila na natulungan sila ng product, anong feeling? Diba? Iba yung feeling. It's something that money can never buy. So, and changing people's lives through Swap. Yan. So, let's share the opportunity as well to other people para matulungan natin sila sa kanilang mga problemang bulsa. So, always go the extra mile. Huwag tayong tamad. Okay, now let's move on to our course, Ecom Millionaire Formula. Ayan, so ang Ecom Millionaire Formula, there are 3 parts to it. Okay? Hindi porkat marunong ka mag-Facebook ads, okay ka na. Okay, so 3 yan. Facebook ads, offer, and sales process. Sa Facebook ads, pero yan ang pag-usapan natin ngayon, Facebook ads. Offer, depende sa binibenta. Pero no worries kasi bestseller naman si Salveo, so solve na yung pangalawa. Pangatlo, sales process. So ito na yung handling ninyo. Kung paano kayo makapag-usap, paano kayo mag-close ng customer. 'Di ba? Sabi nga ni Boss Arder kanina, yung pagko-call nyo sa customer, paano nyo ipakita yung kinyong care sa kanila. So part yun ng process. So even na maganda yung product, kahit na magaling kayo mag-Facebook ads, pero kung hindi naman kayo magaling sa pakikipag-usap sa customer, baka hindi rin bumili sa inyo yan. So, 3 parts yan. Okay? Ang Facebook ads, actually, this is the easiest part. Yung Facebook ads itself is the easiest part. So, requirements mo dito, you just have to have a Facebook page, Facebook profile, dapat real name, at least 1 year. Applicable pa yun ngayon, di ba? Na at least 1 year yung account. Kapag bago yung account, baka ma-block. So, mas matagal yung account, the better. So, MOP. So, if you don't have a budget, but if you have a credit card, pwede mo siyang gawin. So, MOP pwede rin GCash. So, focus lang tayo sa sales page for the sake of e-com discussion. Okay? So, Boost Post versus Ads Manager. Anong pagkakaiba ng dalawang yan? Okay? So, si Boost Post at Ads Manager, same lang yan. Si Boost Post lang ang shortcut, si Ads Manager yung comprehensive na setup. Pero same lang yan. Same lang na mag-a-advertise ka. Same lang. Papakita niya same audience, pareho lang. Sa Ads Manager lang, mas marami ka lang pwedeng gawin. AI ngayon nandyan na. May AI na rin pati si Facebook ads. Okay? So, pwede ka mag-change dyan ng audience. So, mas marami ka lang pwedeng gawin. So, ako po nung nag-ads, so disclaimer, ngayon hindi na po ako nag-ads, kaya hindi na ako updated. Ang nag-ads na po ngayon sa company natin, si Press Archie. Dati po, originally, ako yan. Tapos, no 2023, si VP Mel, si GM Revy, at saka si Press Archie, sila po yung nag-ads. Pero 2024, si Press Archie na po lahat nag-ads sa company. So, kung may question kayo, tanongin lang sa kanya. Okay. So, ako po, nung nag-ads ako kasi, nahilig ako talaga sa shortcut. I always want to make things yung madali. Lagi kong inahanap yung mga madali, mabilis, ganun kasi ako. So, kaya nga nagkaroon ng swap na dropshipping, kasi ganun nga ako. So, dito, pag nag-ads ako, laging Boost Post lang ginagamit ko. Ayoko kasi ng komplikadong setup. So, mabilisan lang. So, pero sa Boost Post, nakakaresulta ako. Before. Pero si Press, ngayon, Ads Manager daw. So, ang ipipresent ko dito is Ads Manager. So, components of FB Ads campaign, creatives. Okay, yan ang pinaka-importante na part. Creatives. Ad copy, yung tawag ng iba, photo or video.
Ayan, so dito muna tayo, merong campaign objective, audience, budget, duration. Lahat yan, madali lang, basic. Sobrang dali. Ang pinakamahirap lang sa lahat, number 1. Yung content creation lang ang pinakamahirap sa lahat. All the rest is easy. Facebook ads, sobrang dali lang. Okay? Kasi pare-pareho lang gagamitin natin dyan. So sa creatives natin, meron na tayong more than thousands of photos and videos that you can put on your Facebook page. We have downloadable materials when you open your Swap dashboard. Makikita niyo po yan dyan. So sa creatives, yan, photo ba versus video? Sabi ko nga, original content, your content is the best. The lowest CPM, mas mabilis ang conversion nun. So, 80% of the success of your campaign will be based on your creatives. If your Facebook ads is failing, it's because of your creatives. Yun lang yun. Pag hindi nagko-convert ang ads mo kasi mali ang photo, mali ang video, mali ang content. Kaya ito yung pinaka-crucial sa lahat. Ito yung kailangan natin matutunan lahat. Kaya kailangan mag-enroll tayo lahat kay Boss RDR. Okay? Yung paggawa ng content. Yan ang pinaka-crucial sa lahat. 80% of the success of your campaign is due to your creatives. So, creatives. Yan. So, if you want to be inspired, you can go to the ads library of Facebook. This is available to everybody. Punta lang kayo sa facebook.com/ads/library. Pag pumunta ka sa link na to, lahat ng nag-a-advertise ng kahit anong brand, kahit anong company, masa-search mo dito. And this is public information made available by Facebook. Gusto mo makita yung ads, kung paano nag-a-ads ang mga Salveo members, mga swap members, type mo lang, Salveo Barley Grass. Tapos click mo yung search this exact phrase. So, Philippines, all ads, tapos Salveo Barley Grass, search this exact phrase, makikita mo lahat ng mga nag-advertise dyan. Parang, ano kaya yung ads ni Up Kelvin ito? Sini-stock down. Okay? So, makikita nyo dyan if you wanna be inspired. Sabi ko nga, great artist steals, di ba? Kuha ka ng idea, pwede kang gumawa ng content. So, next naman, ayan, Facebook Ads Library. Yan, so ganito yung itsura niya. Get inspired on what content to create or use. So, makikita nyo yan. So, makikita nyo rin kung may mga gumagamit ng mga existing na videos ng company, you will also see it here. So, if you're gonna start your Facebook ads, I suggest you visit this first. So, creatives. Second is campaign objective. This is super simple. Ang campaign objective kasi natin before, messages, but now it changed. Okay? Sales na tayo ngayon, yung ginagamit natin. Last e-com, natin, wala pa kasi. Ang sales dati kasi, website siya. Kailangan mo ng pixel. Kailangan may website kang ilalagay na link. But now, si Facebook nagkaroon na ng sales na messaging. So that's what we're gonna use. Okay? Yun lang ang gagamitin nyo. Sales sa campaign objective. And then audience, health and wellness. Wala nang iba. That's it. Okay, huwag kayong mag-experiment dito Huwag kayong maglalagay ng beauty, tapos binibenta nyo Salveo. Huwag kayong maglalagay ng bags. Huwag kayong maglalagay ng clothing. Hindi nyo kailangan mag-experiment dyan. Kasi matalino na ang algorithm ng Facebook. Okay? So, simple lang yan. Health and wellness. Direct to the point ka, Facebook. Ito ang hinahanap kong audience. Yung mga gusto ang health and wellness. Okay? Wala kayong ibang babaguhin dyan. Now, sa age, pwede kayong mag 23 years old and up, yung meron ng buying power. Okay? So, nasa inyo yan. Pero gusto nyo sumugal, 18 years old and up, nasa inyo yon. Pero si company, minsan, ngayon, nag-18 years old and up na kami for brand awareness. But kayo, if you want to ensure na yung makakausap nyo meron ng buying capacity, pwede nyong taasan yung age, like 23, 24, 25, nasa inyo. Okay? Philippines, female, male, ganyan lang kami mag-ads. Super simple. Yan lang lagi ang audience namin. Hindi nagbabago. But there are other people na location specific. For example, ang pangalan ng page ko, Salveo Barley Grass, Pampanga. And gusto kong targetin yung mga tao sa Pampanga na naghahanap ng Salveo. Ilalagay mo lang, instead na Philippines, Pampanga. Okay? So, pwede mong palitan yung location. Pwede ka rin mag-exempt dyan. Although kami hindi na namin ginagawa yan. Sobrang simple lang. Philippines lang kami. Okay? So, super simple. Budget. So, budget, if you're using your own content, you can actually start 100 to 200 pesos per day. So, sabi ni Boss RDR kanina, piso, CPM, grabe. Ang 100 pesos mo, kung piso ang CPM nyo, 100 messages, 100 inquiries yun.
Ganon karami. Kaya mo sagutin 100 na inquiries sa isang araw? Kaya nyo? O, di ba? Pag na-master yung content creation, posibleng mangyari. Ang pinakamababa ko yatang nakita, ba? 3 pesos, ganon, no? Sina Up Charlie before, ganon yung mga CPM nila eh. Okay? So, kapag halimbawa, okay, ito average to ha. Pag mababa pa yung budget mo, okay na yung 10 pesos actually. That's good already. Sa 10 pesos na CPM, meron ka ng 10 messages sa 100 pesos. Okay? Pero may tinatawag na maturity ang page mo. Sa una kasi, ang page mo, hindi pa alam ni Facebook na ito pala yung klase ng mga audience na hinahanap mo. Kailangan niyang mag-mature. So sa umpisa, parang nangangapa pa siya sa audience na ibibigay sa'yo. Kaya kung halimbawang 1 week pa lang, sumuko ka na, nandun pa lang siya sa pangangapa stage, wala talaga. You have to wait till your page matures. Once na nag-mature yan, because nga matalino na yung algorithm eh. Ngayon, si Facebook meron na siyang tagging. Kung nabentahan mo yung customer na yun, you have to do that. Tag your sale. Kasi malalaman ni Facebook na ganun palang klaseng customer ang kailangan niyang hanapin para sa'yo. The more you do that, mas lalo siyang tumatalino. You have to assist Facebook. Okay? So you have to keep doing it. So sa 100, sabi ko nga sa 100 pesos, imbis na namusakal ka sa labas, namasahe ka, nagmerienda ka, tapos na kung mausap ka dito, na hindi mo alam, hindi magjo-join, nazi-zero ka sa isang araw. Alam niyo sa 10 inquiries na yun, posibleng may benta na kayo. Kasi yung 10 inquiries na yun, may interest na. Hindi yan 10 napadaan lang na walang idea. Yung 10 yun, dahil sa creatives na pinost mo, photo or video man yan, may interest na siya. There is already the intent to buy. There's interest there. Na pag kinausap mo yan, posible mo siyang maklose. Sabihin na lang natin out of 10 na kinausap mo, may isang bumili kahit trial pack lang. 975 times 40%. Meron kang almost 400 pesos sa isang trial pack out of the 10 inquiries. Bawi na ba yung 100 pesos mo? Tumubo pa ng 300. Paano kung na-upsell mo ng jar? Paano kung di lang isa, na-close mo, 2? Kaya, sabi ko sa inyo, pag ginawa nyo to ng tama, wala kayong lugi. At magkakaroon pa kayo, kasi alam nyo yung pinakamasaya sa ganito, pag nagre-repeat order na sila. Diba? Nung tutu. Diba? Sino dito maraming repeat orders? Tutu sale natin. Taas nyo naman mga kamay nyo. Okay. Ayan. Kapag may na-establish na kayong network of users, kahit di kayo nag-a-ads, may mga babalik sa inyong customers. Because the product works, and yung product, pag effective sa kanila, nauubos, bumabalik, bumibili ulit yan. Okay? So yan, dyan kayo mag-establish ngayon ng inyong residual income. Okay, so next naman, duration. Ang minimum duration na ginagawa natin is 7 days. Okay, 7 days. First 3 days yan. Pinabasa mo pa yan kung okay ba siya. So doon na minsan ginajudge kung okay ba siyang ituloy. Pero mas maganda tapusin mo kasi yung 7 days. So dito ka na magde-decide if you're going to continue tapos dagdagan mo pa yung budget mo, or kill it na, change the creatives. So if it's not working, the problem is always creatives. Change your creatives. Gawa na naman tayo ng content. Ganun lang yon. Okay? Pero meron na kayo mako-close dyan. Basta naka-monitor kayo sa page, tapos real-time kayong sumagot. Okay, so when to kill or scale your ads? So CPM, ano bang ibig CPM? Kanina ko pa naririnig yan. Baka sa iba sa inyo, hindi kayo familiar, cost per messaging ang ibig sabihin yan. So if yung ad spend mo, kung is 1,000, tapos nagkaroon ka ng total messages na 100, okay? Ang CPM mo dyan is 10 pesos. Ganun lang yun. Yun lang naman ang competition ng CPM. So ibig sabihin, that's your cost of acquisition per inquiry na binayaran mo kay Facebook. So the lower this number is, mas panalo ka. Kasi sa konting budget mo, marami kang inquiries na pumasok sa'yo. And to lower your CPM, you have to create effective na content. Videos most especially. Bababa yan. Okay. So, gets na ba CPM? So, budget natin, 1,000. Okay.
So kung CPM mo 10 pesos, may 100 inquiries ka. If CPM mo 40, masyadong mahal yan, 25 inquiries lang. So, ibig sabihin, mas mababa CPM, mas marami ang inquiries. Pag sinabi nila ang budget mo, mababa lang, hindi siya necessary na konti or marami. Depende po siya sa performance nung creative ninyo. Mas magaling ang creative nyo, mas panalo po talaga kayo. So, each message is a sales opportunity. Isa, dalawa, tatlong messages pumasok sa inyo, that's already an opportunity to make a sale. Okay? So, kayo malulungkot na parang, pa konti-konti lang yung message ko. Pero, bawat tanong yan, interested buyer yan. Kasi Salveo naman in-ads mo, di ba? About Salveo Barley Grass naman yan. So, for sure, ang interest niya nasa Salveo. So, galingan mo sa pagko-close. Kasi, minsan, nasa handling nyo yan. Okay, so CPM is only a guide. It only tells how much leads or messages you are getting. CPM guide for Salveo Barley. Okay, so 1 to 9, superb na yan. As in, wow, yan, 1 to 9. 10 to 19, that's outstanding pa rin. 20 to 29, good enough. So 30 to 49, tolerable. It depends sa creative ninyo. Halimbawa, ang ads ko dito, 3 plus 1, 7,998 gold package. Minsan kasi, pag malaki yung amount, nandun yung amount, mataas ang CPM, pero yung quality ng message, sure buyers. So, depende siya. Sabi ko nga sa inyo, CPM is just a guide. Tignan nyo pa rin yung benta nyo. Siyempre, yung pinaka-importante sa lahat, yung sales ninyo, yung ROAS ninyo. Okay, so check sales. 50 plus, I don't recommend. Turn it off. Masyado nang mahal yan. Pero if ang ads budget nyo, mas mataas, the higher the CPM is. Kasi meron tinatawag na triangle na the more na lumalalim yung natatarget yung tao, mas nagmamahal siya. So, pag mas maliit budget, kailangan nasa 1 to 9 ka lang. Nandun ka lang sa green dapat. Hindi ka umaalis dyan kung ang budget mo is less than 1,000. So, monitor your performance daily, change your creatives, add more budget kapag low CPM. No, change your creatives if high CPM. Change your creatives. Yun yung problema. If low CPM, add more budget. And probably more time and more SAs. Yung iba kasi, ang CPM nila, 3 piso, pero hindi pa nagdadagdag. Alam nyo kami, kahit nga 15, 20 pesos lang yan, kami, magbubuhos talaga kami. Di ba sabi ko sa inyo, kung ano ang nagbago sa company after pandemic, tsaka prior to pandemic. Prior to pandemic, pag sinabi kong 10,000 per day per page, yun na yun. Tumaas, bumaba CPM namin, yun ang exhaust namin. Ganun kami maglaro ng Facebook ads before, budgeted. Pero noong 2021, starting 2022, 2023, 2024, wala kaming budget. Only. Sa maniwala kayo sa hindi, merong isang araw, ang ads expense namin umabot ng 1 million. Isang araw. Grabe yung araw na yun. Kasi 3 sila nun eh. Si Upmel, si Press Arky sa GM Revy. Si Press Arky talaga yung malakas ang loob. Kasi si GM Revy dati, mag 10,000 per day lang yan. Kinakabahan yan, 30,000. Pero nung si Press Arky, nasali sa grupo, yan, pag nag-100K siya isang araw, mag-100K na rin yung dalawa. Tapos nung nakita nila, bakit 300,000 si Press isang araw? Sila din, sumabay na rin sila. Kaya umabot kami, sabi ko, wow, 1 million ad spend natin ngayong araw na to. Grabe, pero grabe yung balik nun sa sales. Oo. So, paano nangyayari yon? Bakit kami walang budget? Ngayon, kung tatanungin nyo kami, depende siya. Hanggat yung ad, nagpe-perform siya, buhos lang kami ng buhos ng budget. Ganun yung ginagawa namin. Alam niyo nung nagre-recover si company, kung paano kami nag-recover. Di ba, negative 10 million kami. Tapos nangutang ako ulit. Dinala yung pinangutang ko sa ads. Sa ads ko siya dinala. Kasi alam ko ni formula eh. Alam ko na tong Ecom Millionaire formula eh. Kailangan ko lang ng panggas. So, yun lang ang gas namin, ads. So, nung binomba namin ng ads, ayan, nag-create ng maraming sales. Yung kinita namin, hindi muna ako nagbayad ng utang. Binomba ulit sa ads. Gets nyo? Kinita namin, kasi investment siya, di ba? And alam mo yung formula, your formula is working. Hindi ka nalulugi. It's working. So, bakit hindi mo ibuhos lahat? So, ganun ginawa namin. Kinita namin, ads. Kinita namin, ads. Kinita namin, ads. Kaya nga yung dati, yung isang taon namin forecast na sales, nagulat kami 1 buwan, ubos, walang stocks. Di ba? 2023, laging yun problema natin. Oh, wala na tayong stocks. Kasi nga, naging unlimited yung
pag-ads namin. Nag-enjoy masyado. So if it's working, kapag ang CPM nyo, less than 10 pesos yan. Nako, gigil na kami yan na magdagdag ng budget. Okay? So, ganun na yung laro. Alam nyo, kapag mahina yun ang na-realize ko. Kung tinanong ako ni Boss RDR na yun, kung anong i-advise ko sa sarili ko noon, yun lang. Lakasan mo yung loob mo. Kasi hina ng loob ko sa pag-ads nun. Kasi, tumagal pa kami ng ilang years bago namin na-promote ng ganito si Salveo. It took us how many years? 8 years? Bago kami talaga nagseryoso sa pag-ads. Yun lang pala yung solusyon para talaga si Salveo mamayagpag. Pinatagal pa namin. Okay? So, syempre, kasama na rin yun na dahil nag-pandemic, the people are more health conscious na. So, perfect timing talaga siya. So, dun sa mga mahihina ang loob, yun ang fourth element sa Ecom Millionaire Formula. Ikaw, kailangan mong lakasan ang loob mo. Napakasimple lang kung tutusin. Feeling nga namin parang minsan naglalaro lang kami sa pag-a-ads namin. Parang naging laro na lang siya sa amin. At the same time, may resulta. So, I believe that anyone can do this. Diba? Tama ba, Coach Melvin? Kayang-kaya, diba? Kasi yan, sina Coach Melvin, sina Amor, mga nasunog na kami sa pag-network Kaya nag-e-com na lang kami Ayan. Pero, ang ganda na naging result. So, baligtad, no? Yung una nag-e-com tayo, tapos ngayon bumabalik tayo sa ganito, offline. Imagine this, after 3 years, diba? This is my first training ng live. Lahat ng training ko, online. Diba? Ayan. Pero kailangan nyo po ng SA. Sales Associate. This is important. Okay? Pag nag-boost ka ng ads, it is so important na may nakaabang dyan. Kasi pag walang nakaabang dyan, 60 seconds, hindi nyo nasagutan yan, mapupunta na yan kina Amor. Mapupunta na yan kina Coach Melvin. Kasi sila may nakaabang. Kaya kailangan kaabang. Pag pumasok yan, opportunity yan. Hindi na dapat lumalabas sa page nyo yan. Okay? So, question, Rich, paano kung sobrang dami na ng advertisers? Baka naman maubusan kami. Guys, sobrang dami po ng tao sa labas. Alam nyo, yung nare-reach nating market, wala pa pong 1%. Sobrang laki pa ng market. Kaya marami pa po kayong pwedeng makuhang customer. Hanggat yung buong mga tao sa subdivision nyo, hindi nila alam ang Salveo, malaki pa po ang market nyo. Okay? So, and, syempre, si Salveo pa lang yan. One product pa lang yan. Paano pag meron pa tayong next product na magiging bestseller din, di ba? Abangan. Alam niyo na yon, di ba? So, treat Facebook ads as an investment because it's not an expense. Okay, so focus lang tayo. So, when you scale your ads, you will need SASA, auto-reply, or chatbot. You will need SA, sales associates, or agents. So, hindi ko na i-discuss sa inyo yung mga proseso dito. So, ito nasabi ko na, replying real-time is crucial. Kasi, so kailangan mo bang maging Facebook expert to become an Ecom Millionaire? Hindi po, kasi kami po, hindi naman po kami Facebook expert. Hindi po lahat ng pasikot-sikot ng FB ads alam namin. Yung kailangan lang namin, yun lang yung ginagamit namin. Pero nagkakaroon naman ng resulta. So hindi mo kailangan maging eksperto bago ka magsimula. Ito, medyo madugo. Step by step guide kasi ito So hindi ko na ito i-discuss, ipopost na lang namin. Okay lang ba? Hindi ko na i-discuss kasi ito yung pagsasetup na ng ads. Yan. So, saan ka pupunta? Yan. Parang ads manager, mga campaigns. So, ipopost ko na lang tong mismong slides na to. Susundan nyo na lang yung step by step na ano yung mga pipiliin nyo, ano yung i-click ninyo. Ayan. So, eto yun, no? Yung purpose natin. So, ito yung hindi ko na-discuss kanina. So, yung campaign ninyo, ayun siya, sales. Ito yung pipiliin nyo. Okay? So, yan na yung pinipili natin ngayon, hindi na engagement. So, yun lang naman yung nabago dun sa last year na tinuro ko. Tapos, next, message destination. Okay. So, ad set, lalagay mo lang budget, schedule. Tapos, yung sabi ko sa inyo, health and wellness lang naman. Gagawa lang kayo ng audience dyan. So, madali lang naman kalkalin yan. Si Ads Manager. Use existing posts. So, syempre, yung mga posts natin, pipiliin mo lang yan. Tapos, yan, set up mo lang yung mga questions, responses, greetings. Ayun. Tapos to may AI na rin si Facebook.
So, saka na natin i-discuss itong sa AI, kung paano nyo siya gagamitin. Kasi pwede siyang mag-suggest sa inyo eh. Pwede niyang baguhin yung creatives ninyo. O, di ba? Pero hindi pa super advanced. Pero pwede na. Di ba? May mga suggestions siya using AI. So, dito, we're actually using ChatGPT now for captioning. So, you can also use ChatGPT for your caption. So, eto simple nga lang to, pero mas detalyado ang prompt nyo, the better. So, yan. Siya na mismo magka-caption para sa inyo. So, kung gusto nyo Tagalog, nagtatagalog din si ChatGPT. Gusto nyo Taglish, sabihin nyo lang sa kanya, gusto ko Taglish. Yan, call to action statements. Pwede rin kayong kumuha kay ChatGPT niyan. Yan, unlock your energy. Try Salveo Barley Grass today. O, diba? Start your health journey now. Order Salveo Barley Grass. Yan. So, pili na lang kayo dyan. Okay, so ganun lang kasimple. Actually, yung setting up ads, mukha lang siyang marami. Pero this is the easiest part na. Para lang tong pumasok ka sa building na parang ang daming floor, sa una hindi ka familiar or sa mall, di ba? Pero once you started navigating it, at ginagawa mo na siya almost every day or every week, mapafamiliarize ka rin. Simple lang siya. Ang pinakamahirap na part talaga is yung paggawa ng creatives. Pero mas mapapadali na ngayon. O, di ba? So once you apply this formula, wala akong doubt na hindi kayo magiging e-com-milyonaryo dito. So, repetition is the mother of learning. Ulit-ulit lang. Level up ka lang sa simula. Siyempre, beginner ka pa lang, but you keep playing the same game. Lalo kang magle-level up, mas lalo kang gagaling. And I suggest you use dropshipping kasi pwede kayong self-fulfilled or dropshipping, di ba? Yung iba kasi nagse-self-fulfilled pa. Pero sa self-fulfillment kasi, kailangan mong mag-pack ng sarili mong order. Diba? Pero yung kasing time mo, sayang. Yung time mo, gamitin mo sa pag-monitor ng ads, pwede kang mag-train ng mga sales associates mo, pwede kang mag-network, mag-mentoring, kaysa nagpapak ka ng pa-order. Meron na tayong dropshipping service, gamitin mo yun. So you can make use of your time productively. Okay? So I don't suggest na you self-fulfill. Yung mga nag-self-fulfill lang, yung mga may TikTok, may Lazada, tsaka Shopee. Kasi yun, hindi sila pwedeng mag-dropship. Okay, so just be productive so you can get results every day. So sino dito yung magte-take ng action? Tingita nga ng mga kamay. Okay, so aasahan ko yan So magkakaroon pa tayo ng pangalawang training pa para i-check natin kung sino yung mga nag-apply. Please join the Swap Ecompreneur Group. Kasi meron ako mga reminders doon. Pinapapost ko din yung mga page doon so nakikita ko kayo. Okay? So, I hope marami kayong natutunan today. Diba? Sobrang daming information nun. Grabe. So, I am really looking forward na mas marami tayong ma-produce na millionaires this year. I believe na basta i-apply nyo lang yung mga methods, mga techniques na to, kayang-kaya nyo rin ma-achieve yung na-achieve na mga swap millionaires na natin dito. So, Project 10X tayo. Dapat times 10 ang millionaires natin ng 2025. Diba? Okay guys, alam ko gutom na kayo. I am really grateful na yung first training natin punong-puno talaga to. So, sobrang thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa tiwala na binibigay nyo sa amin, sa Salveo at sa Swap. So, kita-kita tayo online. Okay? Magpa-part 2 tayo ng training pero siguro online na lang. This training, pwedeng ulitin ko na lang siya online para yung iba nating swappreneurs is makita nila or if makakapag-edit tayo ng video, ipopost na lang natin yung recorded version online. Ayun lang. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat.